Bayan, good morning sa ating lahat at pag-usapan naman po natin ito. Nako, mga kababayan ko, ito pala ang dahilan ni Digong. Kaya ba pinili siya o kaya ba pinili niya si Rina Garma? Ha? Bakit nga ba niya pinili si Rina Garma, mga kababayan? Mukhang yung post na nagsasabi nito ngayon ay mukhang binura na rin nitong si Montulfo. Pero, syempre, naibalita natin yan, nai-content natin na sinasabi nito, mga kababayan, ay may kalokohan din itong talaga si Digong, ano? Masarap daw po kasi ang isang opisyal. Masarap daw ang isang nakasuot uniforme. Diba? Ma'am Sally Santos, thank you so much for sharing your blessing. Anyway, panoorin muna natin itong pangyayari dyan sa Congress na kung saan ay talagang diniretsa po nitong si Congressman Abante ang ugnayan nitong si Diggs at ni Garma. Colonel Garma, nabanggit mo sa question ni Congressman Flores na ngayon mo lang nalaman itong mga bagay na ito. Yes, Mr. Chair. Okay. Si Mr. Ramon Tulfo on September 17, ito ang sinabi niya. Pagkita mabuti ha. Ang sabi ni Mon Tulfo, Hindi, Eva Narita, merong part na binura ni Tulfo na wala na ngayon doon sa sinasabi ni Congressman Abante. Dahil doon, in-emphasize ni Mon Tulfo kung paano niya nasabi na magjowa itong si Digong at si Garma. Mamaya sasabihin ko kung ano yon. inuulit ko ang aking suggestion. Ibig sabihin, he suggested that before. Na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. Maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Si Barayugan kasi, bilang board member ng PCSO, ang humaharang sa pagbibigay ni Garma. Narinig yung may kumakatok. Kapit bahay. Grabe naman kayo. Nagpupukpok yon. Ang lalakas naman ang pandinig nyo. Ng mga STL franchises ng kanyang mga kaibigan. You deny that, am I right? Yes, Mr. Chair. Okay. Ito pa, tutuloy ko ha. Di pa nalulutas ang pagpatay kay Barayugan. That's why these people here came to testify. And I'm telling it to you right now, as I can notice the testimony of Colonel Mendoza here. I have never seen any police officer weep before this committee or any committee for that matter. This man, I believe, is telling the truth. Colonel Garma. Mon Tulfo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko ha. May news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito ha, na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo hindi? Si Digong at Garma ay magsyota. Oy, nagpupukpok ka na. Pakundo. Di ba? Mga kababayan, magsyota daw. Ito pa. Hindi po totoo, Mr. Chair. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? She has not Hindi ba totoo yun, di ba? Yes, it's Oo. not true. Okay. Stop tayo doon. Di ba nabanggit, mga kababayan, mga ka-GPnatics dito, sinabi na si Garma at Digong ay magsyota. Sabi ni Montulfo. So sabi niya hindi. May balita rin na sinabi rin ni Montulfo na itong may sakit, itong anak ni Garma na may kapansanan ay anak daw ni Digong. Yun ang sabi. Sabi ni Garma, Mr. Chair, will you please spare my daughter? Sabi niya ganon. Guys, sana wag niyo ako ma-misunderstood dito, ha? Tayo ay nagko-content lang at tayo naman po ay nagbibigay lamang ng reaction at ang ating opinion. 'Di ba? Kasi ganito 'yan. Kumaga para sa akin, kung ito ay may katotohanan o wala. Halimbawa kung wala. Abangan natin sa mga susunod na kabanata.
Abangan natin sa mga susunod na kabanata. Siyempre, itong bagay na ito is very libelous. Di ba? Very libelous. Ang tanong ko, mga kababayan, di ba dapat kapag ito ay hindi totoo, we will going to hear coming from Garma that she will going to sue a case against Montulpo. Tama? Kasi doon pa lang sa anak niya sabi niya, Mr. Chair, please will you please spare my daughter. 'Di ba? Sabi niya ganon. Wag daw isama yung kanyang anak na may sakit. Hindi natin inaano yung sakit ng anak. Ang sa akin dito, bilang isang nanay, dinawit na yung anak mo. Alam mo may sakit yun, mahal na mahal mo. Sabi mo pa nga nun, Mr. Chair, kailangan akong umuwi. Yung anak ko, 3 beses na yun, nagpakamatay. Sabi niya ganun. Kailangan niya ako ngayon. Di ba? Sabi niya yun. Ngayon, dahil nga very libelous yung paratang ni Montulpo, makakarinig ba tayo? Nakakasuhan niya si Montulpo? Otherwise, mga kababayan, totoo yun. Pag wala tayong narinig na kaso against Montulpo, hindi kinasuhan ni Garma, totoo yun. Bakit? Kasi ganito yan ang mangyayari eh. Siyempre, pag kinasuhan niya, patutunayan ngayon ni Montulpo na hindi totoo, patutunayan ngayon ni Garma na hindi totoo yung sinasabi ni Montulpo. And ano po ang dahilan at paano niya mapapatunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Montulpo? Siyempre, unang-una, magkakaroon po ng tinatawag natin na mga test-test. Hindi test-test na kayo naman, no? Test, laboratory test. 'Di ba magkakaroon ng ng matching. Ano ba tawag doon? DNA. Oh, 'di ba? DNA, mga kababayan. So pag may DNA test, ikaw bilang nanay, dahil alam mo libelous yun, hindi kakasuhan ko yan. Tarantalo na yan. For you, para mapatunayan na hindi totoo yon, ipapakita mo, DNA test mo agad yung anak mo. At isasampal mo sa pagmumuka ni Tulpo. Tama? O, pag hindi niya ginawa yan, yet, that makes me, di ba, understand na ayaw na lang niya, hindi sa ayaw ng gulo. Kumbaga, ayaw na lang nilang mabuking yung kanilang inililihim. Ha? Tama? Mga kababayan ko? Mga ka-GP Natics? Kasi the only way to prove that my child is not Digong's child is to go in court. Punta tayo sa korte. Magpa-DNA test tayo. 'Di ba? Total, ako naman ay malapit kay Digong. Sige, hingi tayo ng pa-DNA test natin sila. Kung sila ba ay magtatay o hindi. Ganon ang gagawin ni Garma. Pero pag wala tayong narinig niyan, therefore I conclude, Your Honor, that the child of Garma is the child of Digong. Tama? Naging ano na naman ako dito, naging sorry to say this, Miss Garma, pero gusto ko marinig mo tong sinasabi ko. Kasuhan mo si Montulpo para mapatunayan mo na hindi anak ni Digong yan. Diba? Kasi kung mapapatunayan mo na hindi anak ni Digong yan, maganda yon para sa anak mo. Oh. Diba? Yun ang nakikita ko dito, mga ka-GP Natics. Kasi kung ako, bilang isang ina, bilang isang ama, bilang isang magulang,
Pag isinama ang anak ko na ganyan, pinagbintangan na nga ako na jowa ako ni Digong, tapos sasabihin pa na anak ni Digong yung anak ko, hindi ako dyan basta-basta makakapayag. Magkita tayo sa korte. Lalong-lalo na si Garma, maraming pera. 'Di ba? Nakita nyo naman kaliwat kanan, pati yung dating jowa. Oh, si Bilela, nakita natin na wala na sila, may asawa na si Bilela. Pero mukhang meron pa rin kumukubra ng pera papunta sa ibang bansa. Oh. At tingnan nyo yung isiniwalat ni Montulfo, anong nakita? Nung una pa nga, sabi ni JDB, hindi rin siya naniniwala kay Montulfo kasi minsan talaga may pagkasinungaling yun Pero ngayon napatunayan sa Quadcom, 'di ba? Nakita natin yung talagang consistent yung mga sinasabi niya tungkol dito kay Wesley Barayoga. Malamang mga kababayan. 'Di ba? Hindi lang yung kay Barayoga, pati yung kay Digong. Sabi pa nga doon dati, yung unang video natin, binanggit po talaga doon. Nasabi ni Montulfo, kaya daw po niya nakilala o nalaman na jowa ito ni Digong. There was a time that they went into a restaurant, tapos nakita niya, napansin niya na itong si Digong malagkit po at talagang super sweet sila ni Garma. Sabi ni Montulfo sa salitang Bisaya, "Bay, jowa mo yon?" Sabi daw ni Digong, hindi daw sumagot pero tumatawa. Sabi daw ni Montulfo, hindi naman siya maganda. Pangit naman. Sabi daw ni Digong, yun kasi ang masarap ba yung naka-uniforme. 'Di ba? Naka-uniforme daw kasi masarap daw yon. Ma'am Bersigilano, shoutout po. 'Di ba? Yun ang sinabi. Pero yung yung post na yon ay wala na po. Yung post na yon inalis na ni Montulfo. Kung paano niya sinabi na nakita niya po itong wala na Dinoble check ko. Ito na kasi yung mga nakalagay dito ngayon. Ayan Pakita ko sa inyo. Nawala na talaga yon. Mamaya na natin, balikan natin si Garma. Namiss ko talaga mag-live ng ganito, mahaba. No? Sabi ni Montulfo, wala nang tutumbas sa kasamaan at kawalanghiyaan na opisyal noong administrasyon ni Digong kay retired PNP Colonel Rowena Garma, dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Nabubulol na ako. Pagpatay ng maraming tao, kasama na rito ang dating PCSO blah blah blah. Sabi niya rito, malakas ang loob ni Garma dahil naging kabit siya ni Digong, ni dating Pangulong Digong nung si Digong ay Davao City Mayor pa. Malakas din ang loob ni Garma dahil ang kanyang mga backer ay mataas na opisyal sa Malacanang. So hindi na binabanggit dito kung paano sila nagkita, paano nalaman ni Montulfo. Kahit dito sa isa, sabi dito, wala din. Ang numero 1 qualification ni Garma ay naging dating girlfriend siya ni Digong. Pero kung titingnan niyo dito, wala na talaga yung sinasabi niya kung paano niya nasabi na si Digong at Garma ay magsyota. Isa ring dating syota ni Digong ay naging, sino kaya to, no? Mamaya natin pag-usapan yan. Pero ito kasi yung unang-unang post Yan. Ito po ito si Wesley Barayoga. Ito 'yon. Police Brigadier General ng batch 1983. Yan. Wala na nakalagay dito. Hindi ko na makita. Wala na yung nakalagay dito. Ito lang yung mga nakasulat. Pag-appoint ng kanyang kamag-anak sa PCSO kasama ang kanyang anak na may sakit sa utak. Wala na talaga.
Wala eh. Kahit hanapin ko dito, wala na. Hindi niya, tinanggal na ni Montulfo. Inedit na kumbaga. Edited na. Again, pakinggan natin yung sinasabi ni ni Garma. Pilitang alisin ni Digong sa PCS o si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, hindi ba? Wala Hindi ko rin, no? Therefore, naging sinungaling si Montulfo, naging sinungaling si Kendall Mendoza, naging sinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila yun, Mr. Chair. Hindi. Am I Para sa right? akin Yes or po, no? Para sa akin, hindi ko Nagsisinungaling ba sila? Mhm. Yes, Mr. Chair. Okay, na. Okay, mga kababayan. Yung opinion, 'di ba? Opinion ba 'yon? Opinion yung sasabihin ni Montulfo na ikaw ay jowa ni Digong at anak niya, yung anak mo? Hindi basta-bastang opinion yun, very libelous. So, we are expecting more coming from you, Rowena Garma. If not, then we conclude, Mr. Chair, that your child is the child also of Digong. Let me go back. When you were the chief of police of Cebu City, nandito ang affidavit ni Baby Rosales. Oh, tama, 'di ba? Bay natulig. Sinabi rin po ni Bilela na adopted child nila 'yon. Hindi ko lang mahahanap kung saan part 'yon eh. Sinabi nila adopted child daw nila 'yon. Pero sabi ni Garma, anak niya talaga 'yon. So ang tanong, kanino niyang anak 'yon? 'Di ba? Kanino niyang anak 'yon? 'Yun ang mabibigat na katanungan talaga eh. Ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng Cebu City. Naalala mo? Tama, Alea Nabal, aligasyon na yon, hindi na yon opinion. So dapat pag ganung bagay, korte-korte na talaga, mga ka-GP, 'di ba? So ako ay naniniwala talaga na anak ni Digong yon kapag hindi po nagkaso si Garma kay Montulfo. Yun ang aabangan natin. Kasi, sabi ko nga, malakas dapat ang loob mo patunayan sa taong bayan, sa sambayan ng Pilipino, that your child, your daughter is not the child or daughter of Digong as well. 'Di ba? By simply going to the court, get a DNA test, ipakita yon, i-present. Pero pag di mo ginawa yon, isa lang ibig sabihin, ayaw mo nang maungkat. Mauungkat talaga at mauungkat eh. Yun. Marami nag-a-agree. Tama po kayo. Mabuti na lang mga pinapaalala nyo, no? Nakaabang talaga kayo nung panahon na yon. Sinabi po, adopted child ni Bilela at ni Rowena Garma. Ang tanong, kasi sabi ni Rowena Garma, anak naman daw niya yon. Kumbaga parang ang dating sa akin, inadapt na lang nila nung panahon na nagsasama sila. O parang tinanggap na lang, parang ganito eh, tinanggap na lang ni Bilela na anak niya yon. Tama? Kahit anak yun ni, hindi, eto lang, opinion lang to, literal na opinion. Kasi ang dating sa akin, inadapt daw nila nung sila ay nagsasama. Pero sabi ni Garma, anak daw niya yon. So, ibig sabihin, anak niya siguro sa iba. Kung anak niya sa iba, sino yung iba? 'Di ba? Sabi ni Wagyu Cement, medyo malakas ang kutob ko, anak ni Diggs, parang Sara din, sinto-sinto. Evelyn Hernandez, Taimbag. Pero hindi natin pinagtatawanan yung bata. We are asking about who is the real dad of the child of Garma. 'Di ba? Yun lang yung malaking palaisipan sa akin. And bakit natin 'to pinag-uusapan? Pag nalaman natin that meron talagang ugnayan yung dalawa. 'Di ba? Syempre, hindi lang matatapos na sila ay magjowa. May ugnayan dahil may anak. At kung may ugnayan, mayroong nagbabind sa kanilang dalawa. Therefore, mga kababayan, maliwanag na
ang kumukumpas kay Garma para gawin yung mga bagay-bagay na yon ay si Digong. 'Di ba? Oh. Yep, Eva Narita kaya sinabing adopted kasi alam kung sinong ama at tingnan pagmasdan nyo kung paano sumagot si Belela nung sinasabi niya na isa lang po ang aking asawa. 'Di ba? Isa lang po ang aking asawa. Sabi ni Ryan Vincent Cordoba, a love child scandal ay parang bangkay. Hanggang hindi binigyan ng tamang libing, mangangamoy talaga yan. Diyos ko. Hindi ako, total dinawit yung pangalan ni Rowena Garma para ikaw ay maalis sa lugmok o maalis sa pagkakalugmok. 'Di ba? Sa kumunoy. Ipatunayan mo sa korte. Dapat managot ang dapat managot. Ganun lang naman yun eh. Unang-una, hindi lang managot ang dapat managot kasi it will give you a peace of mind and also the peace of mind of your daughter pagdating sa ganitong bagay. At kasi isa pang iniisip ko dito, mga kababayan, kasi hindi kaya ganito ang nangyari. Kasi nung una, ang anak ni Garma ay wala. Sorry pero medyo lumalalim ata ako. Sabi ni Garma, nung una yung anak niya wala namang matinding kapansanan. Yung normal lang. Yung may sinasabi siyang isang sakit na meron yung anak niya noon pero ngayon ay lumala na. Nagkaroon na siya ng iba pa. Hindi kaya mga kababayan, kasi normally naman pag nagkakaroon ng problema sa utak yung anak mo, merong matinding problema na kinaharap o kaya naman ito ay na-shock. 'Di ba? Meron siyang nalaman na hindi ka nais-nais na hindi niya kayang i-absorb kaagad. Kaya ang impact sa utak niya ay matagal mag-process. 'Di ba? So, hindi kaya nalaman niya na siya ay adopted child, tapos ang nalaman niya na nung siya ay nag-imbestiga, bahala na. Ayoko nang sabihin. Ano ko lang naman yun, opinion ko lang. Baka yun ang naging dahilan dahil nalaman niya yung tatay niya ay, 'di ba? Meron po, totoo, Alea Nabal, merong problema po sa pag-iisip yung kanyang anak. Kaya nga ang question po nila dito, paano mo ginawang intelligent ang iyong anak? Kasi si Garma po, during her time as the PCSO General Manager, ipinasok niya lahat ng mga kamag-anak niya. Kamag-anak, aligay dito. 'Di ba? Payayamanin ko kayo. Pinasok niya yung mga kamag-anak niya. Ang dami mga kamag-anak, even yung STL party list, 'di ba? Pinondohan niya. Yung anak niya, inilagay niya po doon sa tinatawag nating intelligence, wherein the qualification of that position is having a law enforcement background, mga ka-GP. Wala namang enforcement background itong yung anak niya. At natanong pa doon, paano mo pa ilalagay na intelligence agent itong anak mo, samantalang alam naman natin na meron siyang psychological problem. Pag sinabing may psychological problem, hindi yan makakapasa neuro test. Kasi sa kahit sa gwardiya nga lang kahit kami nung naggwardya ako, meron kaming neuro test, mga kababayan. Kapag di ka nakapasa doon, hindi ka po ipapasa talaga, hindi ka magiging gwardiya. Bakit? Baka mamaya humawa ka ng baril, trigger happy ka. 'Di ba? Pag nakahawa ka ng baril, magpaputok ka kaagad. Hindi pwedeng may sayad. Hindi ko sinasabing may sayad 'yun, may problema lang sa utak, pero kasi pag sa neuro, bumagsak ka talaga, hindi ka makakapasa. What more pa doon sa position na 'yon, intelligence agent, nilagay sa pwesto, 'di ba?
Si Bayna Tulig, oy, sad to hear, Ma'am Bayna Tulig Hindi ko po nilalahat, hindi ko rin po pinagtatawanan, hindi ko po anong tawag dito, hindi ko kinukutya yung anak ni Garma. Wala tayong usapang ganon. What we're just talking about is sino ba ang tatay? 'Di ba? Yun lang ang tanong natin dito. Sino ba talaga ang tatay? Is it true that Digong is the real father of your child, your daughter? Yun lang ang tanong ko. Wala na akong ibang sasabihin. Kasi nagtataka lang ako, wala kasing binanggit si Garma during the Congress hearing na sinabi niya, I will sue Mr. Tulfo for saying that my child is child of Digong. Diba? Wala siyang sinabing ganun. Ang banggit lang niya, yan po ay opinion nila. Please, will you please spare my daughter? Yun lang ang sinabi niya. Huwag nyo nang isama yung anak ko. Yan ay opinion nila. Gumanon pa siya. So parang ang dating sa akin, dapat bigyan mo ng dapat bigyan mo ng kaukulan na tinatawag natin doon, mga ka-JP. Kaukulang hustisya. Kung hindi totoo. Kasi, syempre, bilang nanay, masasaktan ka. Nasaktan ka nga nung magpapakamatay ito. Yun pa kayang, kumbaga, may mga kwento, haka-haka, or hearsay, o kahit ano dyan, na pinapakalat ng ibang tao na hindi totoo. Di ba mas masasaktan ganun? Dapat. Sabi ni Alice Sirona, baka kay Art Narsoles, hindi ko po alam, 'di ba? Okay, Bayna Tulig. Swerte ka po, Ma'am Bayna Tulig, na meron ka pong anak, no? Kahit naman sabihin natin normal o may special child, turing pa rin natin na tayo ay swerte. Bakit? We really don't know. Ang special child, tandaan niyo po, lagi yan merong isang bagay na expertise na hindi po kayang-kaya na makuha ng iba. 'Di ba? Kagaya po kung nanood kayo yung palabas ni Cesar Montano, yung Bullet, 'di ba? Sharpshooter siya. Kahit meron siyang problema. So kailangan lang talaga natin na suportahan yung anak natin. And I know na ganun po kayo, Ma'am Bayna Tulig. At hindi yan ikinahihiya. Tama yan, tama yan. Tama. Bayna Tulig, si Garma kasi pumapatay. Yun nga po yung ine-emphasize dito ni Congressman Abante. Ito, pakinggan nyo. Wala pa akong natatandaan po, Mr. October 4, 2018. Hindi ba ikaw ang chief of police ng Cebu City at that time? Okay, siya po ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. I'm the city director, there are station commanders. Ito ang affidavit ni Baby Rosario. Ayaw, hold on. Maganda tong sinabi ni Ani Kumagay. Dapat binigyan ng linaw, dapat ng ina yun, dahil ang bata ang magdadala niyan. Malaking stress yan sa bata. Tama? 'Di ba? Malaking stress yun sa bata na ikaw ay pagbintangan ng anak ng iba. 'Di ba? Malaking stress yun. Dadalhin ng bata yun. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung nababalikan nyo po, natatandaan nyo, hindi kaya ito rin ang naging dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng problema yung bata. Kasi nung una okay naman daw siya. May sakit pero hindi yung katulad ng karamdaman niya ngayon. Diba? Lumala daw siya. Nagkaroon siya ng iba pang karamdaman. Kailan lumabas yun ang tanong? 'Di ba? Sabi ni Doc Ami Balmeo, posible nalaman niya ang secret. Pwede, yun. 'Di ba nagko-connect, pare-parehas tayo ng iniisip. Posible na na-trigger itong bata nung nalaman niya na may sekreto yung nanay niya. Again, opinion po ito ha. Kung bakit naggaganon yung bata, wala po tayong sinasabi na totoo. Kaya lang nagtatanong tayo, bakit na-trigger yung bata na magkaroon ng ganong karamdaman? Ano ang dahilan? Normally kasi, sa mga bata na ganyan, pag nagkakaroon ng pag-iisip, kahit nga sa mga matatanda, dahil ang tiyahin ko, bago mamatay, meron din yun sakit sa pag-iisip. Ilang beses yun, paulit-ulit. Yung yung nagampun sa isang kuya ko, kapatid ng tatay,
Bago yun mamatay, dati pa yun, pag na-stress yun, nag-iisip, may malalim na yung iniisip niya, nasisiraan po. Nagkakaroon siya ng problema. Yun yung tsahin ko ha. Nagkakaroon ng problema. Tapos nung tumanda naman na siya at hindi nakakakain ng maayos, doon din, nagkaroon din siya ng problema. Na, bumabalik. Basta may malalim siyang iniisip, ayun, natitrigger po yung ano niya, yung sakit niya sa pag-iisip. So, parang inano ko lang. Kasi base sa experience lang yung sinasabi ko dito eh. Naranasan ko sa tiyahing ko yun. Na nawala sa pag-iisip. Eh ano ba ang dahilan? Kasi sila ay may malalim na pinagdadaanan, sila ay stress na, sila ay nabigla sa mga bagay-bagay. Ganun lamang naman ang mga dahilan kung bakit nagkakagano ng problema yung mga tao. So, yung anak ni Garma, palagay ko, na-shock din to. May malalim na iniisip, may malalim na pinagdaanan sa kanyang buhay, kaya na-trigger po yung kanyang sakit. Tama po, Doc Ami? Diba? Ayan, isa pa yan, ang patunay, nagtangka yung bata na magpakamatay. Ibig sabihin, may malalim na dahilan, may malalim siyang iniisip, baka may malalim siyang nalaman. Diba? Sabi ni Norma Agaton, GP si Sara parang meron kulang. Kulang sa nagsasalita, hindi iniisip ang sasabihin. Meron mga ngiti at buntong hininga. Tanong lang, bakit halos lahat ng tao na maudigs, halos lahat meron, kaso puro patay? Sabi ni Sandra Valdez, maaaring napapanood ng anak niya ang nangyari. Hindi, before pa. Yung ngayon, napapanood talaga niya, kasama niya sa HOR eh. Pero noon, di ba, way back nung bago siya magkaroon ng problema yung anak niya. Di ba? Ano yung dahilan? Bakit siya nagkaroon ng problema na gano'n? At bakit siya nagpapakamatay? Di ba? May matinding dahilan. Okay? Depression. Tama. Yun. Ayan ang gusto ko sa inyo. Masyado kayong matatalino eh. Hindi, ang gusto ko talaga sa inyo, very open, di ba? Maganda yung ano natin dito, discussion. Lahat tayo na-involve sa usapan at nagkakaroon kayo ng sariling idea. Yun ang gusto ko talaga dito. Alam mo, sa totoo lang, pag wala kayo, nalulungkot ako. Nadidepress ako. Hindi totoo, promise. Yung 11 days na hindi ko kayo nakita, tanong nyo kay Mrs. Halos aligaga ako. Halos parang sabi kong ganun, parang hindi buo yung araw ko. Yung ganun ba? Yung hindi buo yung araw mo na parang meron kang hindi nagawa na gusto mong gawin. Kaya lang, paano naman ako magla-live? Pwede naman sana sa cellphone. Kaya lang, paano naman ako magla-live? Paano naman ako mayat-maya tatawag sa akin. Tatawag. Ganito sir, ganito update ako. Tapos halos ako yung nagda-diagnose ng problema ng computer ko. Eh, hindi ko talaga magagawa. 'Di ba? Sabi ni Jerry, good day GP, ang lahat ng masamang gawa ay may katapat na kaparusahan at marami ang pinatay niya consequence yan sa ginawang kasalanan. Sabi nga ni Doc Willie, iwasan ma-stress. Luis Angeles, dapat proud pa nga sana yung bata dahil naging presidente ng Pilipinas yung totoong ama niya. Kaso nalaman niyang sangkaterbang mga kaso, haharapin yung totoong tatay. Hindi pa natin sigurado ha. Baka mamaya ma-misinterpret tayo dito. We are just doing an analyzation. Right? Nag-a-analyze lang tayo dito. We're making an opinion pero hindi natin sinasabi na totoo yung paratang ni Tulpo. But the thing is, one thing that we are really sure, ikaw ba papayag na walang ganti, na walang hustisya na ibibigay mo sa anak mo, na ikaw ay binibintang na anak ng dating presidente, 'di ba? Di dapat, kung hindi yan totoo, gumawa ng paraan si Garma. Sabihin niya kay Tulpo, oy, pagbabayarin kita, kakasuhan kita. Oh.
Sabi ni Bay Natulig, kaya gusto na rin namin sa'yo kasi yung mga opinion namin, binibigyan mo ng opinion din. Yung iba kasing vlogger, hindi. Magkakaiba tayo eh. Huwag na natin silang anuhin. Iba naman kasi ako. Ako, mas gusto ko yung tayo ay may engagement. 'Di ba? Namiss namin. Gusto ko yung may engagement tayo. Kasi yung pag may engagement tayo, opinion nyo, nakikita ko, doon kasi pumapasok yung magandang relationship. 'Di ba? Kita nyo, kahit konti lang tayo dito. Nakikita nyo, pasensya sa mga hindi ko na nababasa kasi meron talagang mga tumatalbog. Pero nakita nyo naman, mahalaga yon yung meron tayong connection. 'Di ba? Ayun ang ayaw ko mawala. Kung pwede nga lang, i-add nyo ako, magkaroon tayo ng GC eh. Kaya lang, mga kababayan, mga ka-GP, tamad lang talaga ako magchat-chat. Si Ma'am Leticia Fernando nagchat-chat sa akin. Ang ayaw ko lang talaga, yung magchat-chat sa akin, yung chismis na. 'Di ba? Pero yung mga tungkol sa topic, ng mga araw-araw na nangyayari, walang problema yon. 'Di ba? Mas maganda nga yun eh. Para alam natin kung kailan ako magla-live. Gusto nyo ba gawa tayo ng GC natin? Para alam nyo rin kung kailan ako magla-live. Kasi ngayon, magbabawi talaga ako. Magbabawi ako ng kasi, yung sahod ko, akala ko matitikman ko na ng masaya-saya eh. Puta, 35,000 napunta lang sa computer. Napunta sa gastos, pabalik-balik. Bulacan dito, papunta dyan. 'Di ba? Masakit sa bulsa yon. Ngayon lang ako nagkaroon nun, tapos nawala pa agad. Babawi talaga ako. Pero sa Ados, sa Batangas kami, hindi ako gagamit ng computer. Di ko naman ito bibit-bitin. Cellphone lang. Pero at least makakagamit na ako ng matino. Bakit? Wala na akong iisipin eh. Wala nang tatawag-tawag sa akin. So makakapag-live pa rin ako. Diba? Sherry Pay Mamaril, may laman lagi ang opinion ni GP. Malalim mag-isip. Hindi mga kababayan, sa totoo lang, sabi nga ni Sir Carlos Maglasang, ang sa akin, diversified. Nialagyan lang natin ng another level. Pero yung mga matatalino talaga na masasabi ko like JDB, iba talaga yung mga level nila. Diba? Marami ang nakakapansin talagang may something si Lakwat Sara Pusit. Leonora Kadalan, kapag umabot na sa pagpakamatay, ibig sabihin di na kaya at di na matanggap. Di kaya i-absorb o i-process ng utak niya. Kaya mas gusto na lang niyang mawala siya. Kaya yan sa mga nagawa ng magulang. That's truly correct. Agyaman na Kenka 143. Hi GP, shout out. Marilu Talaugon, nabanggit din niya ni Garma noong na-contempt siya na dapat umuwi siya dahil 3x na daw nagpakamatay yung kanyang anak. Tama po. May laman. Maganda yung nagpapalitan ng opinion. Ayun, Bluetooth connected. Ano yun? Sige nga, mas maganda yan, GC. Sige, gagawa ako ng GC natin. Ilalagay ko sa community natin yung link. Tapos ano lang kayo doon. Okay? Para updated kayo kung kailan ako magla-live. Okay? Kasi napansin ko mga ka-GP Natics, yung mga kaano natin, mga kapwa natin vlogger, meron din silang mga GC. Mukhang nainggit ako. Gitero. Hi Lulu, shout out. Good morning GP, kinig lang. Sabi ng lahat, hi Garma. Oo, nakakami. Tama po. Doon ako nagtataka eh. Sabi ni Bilela, siya daw ay, di ba sabi ni Bilela, isa lang po ang asawa ko. Pero sinasabi niya, isa lang ang asawa niya, pero ito daw pinagpapadalhan ng pera. Di ba? Yung isang pulis, tapos may inuutusan na nagpapalit ng 20 million into dollar at isang 30 million into dollar at pinapadala mga kababayan dito kay Bilela. So kung kayo hindi ka nga tinuturing na asawa o naging asawa man lang, bakit magpapadala ngayon itong si Garma ng pera kay Bilela? Kasi sobrang catchy. Sabi ko, there's something wrong
something's fishy. Kasi, bakit ka magpapadala ng pera doon? Unang-una, wala kayong anak. Pangalawa, hiwalay na kayo. So, sabi ko, mukhang merong nalalaman din itong si Bilela na ayaw ni Garma na maungkat. Diba? Sobrang daming sweet deals, no? Motion Science. Ryan Vincent Cordoba, hindi naman kailangan asawa para makabuntis. Leonora Catalan, for business purpose. Sana nga, for business purpose. So, what kind of business? Leonora Catalan, is it a monkey business? Josephine Makatulahay, go Philippines. Shoutout sa'yo, tita. Bahay na tulig, ex-husband ko nga, kahit piso, di ako binibigyan. Dapat siya magbigay. Kita nyo? Diba? Tapos si Garma, 20 million, 30 million. Mga kababayan, Diyos ko. So, there's sabi ko nga, something is really fishy. Mukhang bina-blackmail itong si Garma para hindi ilabas yung kanyang sikreto. Diba? Mukhang may alam itong si Bilela na ayaw ilabas ni Gar. O sige, hindi mo bibigay sa akin yung 20 million ha, yung 30 million. Yari ka ha. So magbigay ka. Ayun na. Sabi ni Melcy L. Pero hindi namin ni Bilela at na si Garma ang nagpapadala ng pera kundi yung wife niya raw. Paanong yung wife niya? Paanong yung wife niya? Isipin nyo ha, hindi yung wife niya kasi alam niyo alibay na lang yun eh. Galing sa PCSO eh. 'Di ba galing sa PCSO? Kasi doon nanggagaling yung tao eh. Tao ni Garma yung nagpapadala. Paanong sasabihin wife ni yung nag-iisang wife daw ngayon ni Bilela? It really contradicts. Paano mo sasabihin na yung wife mo ngayon ang nagpapadala samantalang nanggagaling sa PCSO yung tao na may dalang pera na kinukuha ng pulis? Isipin niyo 'yon. 'Di ba? Isipin niyo 'yon. Paano mo sasabihin, bakit nagtatrabaho ba yung wife mo ngayon sa PCSO? Hindi naman eh. Diba? Diba yun ang totoo? Nanggagaling yung pera doon sa PCSO. Tama ba ako nang intindi o mali ako? Kasi ang tanong, wife mo, sabi mo, isa lang ang wife mo, yung wife mo ngayon. Pero yung pera nanggagaling sa PCSO, tinatanong ko yung utak ko, yung wife ba niya ngayon, nagtatrabaho sa PCSO? Dati? I mean, during the time na nagpapadala ng pera, nagpapapalit ng Philippine peso to dollar. During that time ba, yung wife ni Bilela ay nagtatrabaho sa PCSO that time? Oh. Diba? Okay. So thank you once again mga kababayan. Hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Magkita-kita tayo sa mga susunod. At sana sipakin muli ang inyong abang lingkod. Hindi, ako naman naghahanap lang din ng content, no? Kasi syempre masyadong huli na tayo sa mga balita ngayon. Housewife lang daw wife niya. Kaya nga, 'di ba? Housewife. Tapos ang ano lang daw parang manufacturing lang yung kanilang business. Tapos 20 million, 30 million. Aha. Tapos na, sabi ni Hagibi, about 2 hours and 30 minutes na tayo. Nung sira nga yung computer natin, 1 oras kulang eh. Di ba? Mamaya naman. Baka maubusan ako nito. Oh. That's money laundering through diplomatic channel. Diba? Yung link ng video ka GP baka na-send ko na po kanina. Oh, eto, send ko ulit. Oh, eto po, yung link ng video ng Al Jazeera. Nakikita nyo ba? Bay na tulig?
Yuki Sawaki, thank you so much. Bye guys. See you, buyers. Late ka na, Mel C. Oh. Later naman. Bye guys.